Hindi na alam kung sino ang mas malas, si DeMar or si Zach LaVine. Tatlong sunod na taon nang na-eliminate yung dalawa sa play-ins. Ironic pa na si Klay Thompson ang huling nakalaban ng Sacramento bilang part siya ng Golden State noong nakaraang taon. Buti na lang din hindi kasama sa stats at record yung play-ins kung saan nga na donut si Klay. Versus Sacramento, si Klay Thompson naka 23 points, 5 rebounds at 5 out of 7 sa 3-point area. Si Anthony Davis naman 27 points at 9 rebounds. Si DeMar DeRozan at LaVine ay may combine na 53 points pero tambak pa rin ang inabot sa Dallas. Si Domantas Sabonis naman na may record kay AD na 10-2. Winasak ni Anthony Davis sa game, 11 points at 13 rebounds para kay Sabonis. Inasar na lang ni AD yung mga fans ng Sacramento na baka ma-traffic pag uwi. Yung Kings tuloy ang seller sa trade pagdating ng off-season hanggang deadline. After matalo ng Sacramento sa Dallas, tinanggal agad nila yung GM. Classic sa US yun, mabilis yung tanggalan. Gustong magstay ni Sabonis pero malamang i-trade din siya sa off-season dahil sa bagong GM. Kahit pang sinabi ni Sabonis na gusto niyang magstay, si Zach LaVine nga ngayon nasa trade rumors agad papuntang Miami. So sa off-season na lang yan, baka maubusan ng content. Ito rin yung sinabi ko dating mas may chance ang Dallas kung Memphis ang makakalaban nila sa play-ins. Papasok ng playoffs, nangyari na nga dahil si Ja Morant ay hindi alam kung makakalaro versus Dallas dahil sa injury sa paa na nakuha niya versus Warriors. So classic Golden State din yun na merong nai-injured. Kahit nakalaro pa si Morant nung play-in matchup nila na na-injured yung paa niya nung third quarter, expected kasing sasakit yung paa ni Morant 2 to 3 days after niyang ma-injured. Kahit ang Dallas media, curious din sa mangyayari kay Morant dahil walang binibigay na report talaga dun. Dahil yung ginawa ni Ja Morant noong last game, uminom na siya ng painkiller noon para makapaglaro ulit. Dahil possible ganun din ang gawin niya versus Dallas. Kaso nga lang, mas malaki yung tatamaan dito sa Memphis dahil kahit makapasok sila ng playoffs, kalaban naman nila Thunder at hindi rin malamang tumagal nun si Ja Morant. Hindi nakapag-practice si Morant at nilagay na game time decision para sa Memphis. So hindi questionable, hindi probable, kundi game time decision. Pwedeng last minute siya ilagay sa lineup na mababypass yung rule pagdating sa mga player na merong injury. Mahirap tuloy ma-scout yung Memphis. Mula March, ang Memphis ay may 4-6 record kapag wala si Morant sa lineup. Hindi pa rin nakakalaban ng Memphis ang Dallas na merong Anthony Davis. Yung last game nila sa regular season, hindi pinalaro ng Mavericks yung ibang key players nila dahil alam nilang no-bearing game sa kanila yun. Kaya halos kompleto yung Dallas versus Sacramento bukod lang kay Kyrie. Kapag naman naglaro si Morant, mas malaki yung chance nilang manalo kahit pa hindi 100% si Morant dahil sa transition play. Mas nakakakuha kasi sila ng points galing kay Morant. Ang matchup naman sa Dallas versus Memphis ay si Jaren Jackson at si Anthony Davis. Sa record, 13-7 si AD versus Jackson. Nag-a-average pa si Triple J ng 18 points, 5 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 block per game. Kapag kalaban naman niya si AD, may average si Triple J na 17 points, 5 rebounds, wala pang 1 assist, samantalang si AD nasa 25 points, 13 rebounds at 4 blocks. Matagal lang nilalapan ni AD si Triple J, kaya kailangan ng Memphis si Ja Morant. Kaya unpredictable yung game ng Dallas at itong Memphis dahil hindi pa sila nagtatapat na kumpleto yung lineup ng Dallas na nandun si Anthony Davis, lalo na yung record pa ni AD kontra kay Triple J.